Naimbag nagsama tayo kapsat, nagmayad tayo yung mensari iti kanta, kung makaparagsak na kitawan dagiti imna, nga nangidaton, dagiti anak, iso manang tayo iti mensahe, kang runaan na tayo mensahe nga kunana, whom shall I send? Sino iti ibaon ko? From the book of Isaiah, iti salsalsudin da, sino iti baon ko, nangid ko, dagiti sangsangit, dagiti tao, nangit ko dagiti grigat da, kasapulak iti mangwaya-waya kadakwada, kasapulak iti mangpabilig kadakwada, sino iti baon ko? Kaya insagbat na Isaiah, here I am, Lord. Datayo magkabsat, numangigan tayo, daging kasdi nga magbanat, kin problema mabalin nga isugbat tayo mit, kasapulan tayo iti tattahong nga tumulong iti misyon. Kasapulan tayo iti tao tapno iti kasta maiwarnak iti ebanghelyo iti dibilakan ken kadagiti sumaruno dagiti sumaganad nga barbaryo na. Kasapulan tayo iti agbalin nga leaders kadagiti council. Mabalin tayo men kata nga ikaw ken kanta, here I am Lord. Here I am Lord, send me. Agkararak tayo. O Diyos, italit mi ken kadaytoy nga aramid mi, paraburan ken bendisyonan na kami kadi, at sa uka kada kami, babayan iti adipen mo, itinagan ni Jesus. Amen. Sige po. Kasla, hindi problema tayo dito kapilya ke di Domingo. Especially wala tayo itubing awan ito tawda, baka mabalin tayo nga at itinaayat nga agpaaramid iti tugaw or events, winuhaan ket mabantayon ni Jayan ti anya na natin monoblock oray ang inoten oray sa 5 sa ngapulo kasi ay atapno at dati tugtugaw ni Jay ken dati programa kay hanting nga bumulbulo din. Sige, ikarkararak tayo man deta. Ikarkararak tayo kapsat. Nasa mundo tayo na gusto nating ibigay ang lahat ng best natin sa mga bagay na alam nating tama at nakakalugod sa Panginoon. This morning, I want us to talk about being with God. Pakisabi sa katabi mo, being with God. And doing for God. Kung paano natin gusto nga tadili, or, and, we know to. Doing, pero bahalo ka kapsat, basta dahil tanan yung ikikita yung dahil nag-connect na yan. Being with God and doing for God. Mabalin nga tikunala kayo pa na panawin nga adda iti Diyos ken tap agturong iti panangarami agpaay iti Diyos. Sabi ko kanina, agiti banbanag nga alam ammo tayo nga makay-ayon ti Diyos, kaya tayo iti best tayo. Iti saludsod, dito kadi iti makay-ayon ken kuana. Ito ba yung nakakalugod sa Kanya? Sa kwento ni Mary and Martha, parehas na nagpakita ng kanilang paglilingkod at pagpupuri sa Panginoon. Ang isa ay naupo sa paanan ni Jesus, samantalang ang isa naman, ipinaghanda ang Panginoon ng makakain. Hindi ito comparison na kung sino ang tama o mali. Hindi ito comparison na ako si Maria at ikaw si Martha. Kundi ito ay naglalarawan kung paano natin tinitignan ang realidad ng buhay, lalo ang ating paglilingkod sa Panginoon at ang pagkakaroon ng mas malalim na ugnayan sa Kanya. Pasadahan tayo, kapsan, di teksto tayo. Ako na. Pasadahan tayo, di teksto tayo, kapsan. So ito yung picture po ni Mary. Makita yung ma-imagine nyo. Ito yung context, ano po. Dumalaw si Jesus sa tahanan, sabi sa ating teksto, ni Martha. At ang Martha ito ay may kapatid na nagngangalang Maria. So alam na natin, yung nakaupo is si Mary at si Martha naman yung nakatayo. Ano pa makikita natin? By the way, si Martha, si Mary at ay magkakapatid nila si Lazarus, lumalagip yung kakabsat, naging tao na binuhay ni Jesus. Opo, dyan sa John 11:35 na nagsangit ni Jesus pinanapay. Sila po ay very close sa puso ng Panginoon. Kumbaga sila yung close friend, family friend ni Jesus. At madalas dumadalaw si Jesus doon. At pag dumadalaw siya, hindi lang si Jesus ang dumadalaw, kasama yung mga disciples. Ano po? Kaya nung dumalaw sila, sabi ni Martha, Lord, tatay na pa yung aging inaw. Tatay na pa yung aglutluto. Tatay na pa yung agsagsagana.
wala ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan niyo nga po na tulungan naman niya ako. Malagit yung website, inubing kami. No, siyak lang kanayon eh. Siyak lang makikita yon. Siyak lang di ibaon yon. Samantalang ni Bunso Kit, adijelaing na agbuy-buya, nasakit tinakim. Siyak man lang kumban. Diyan ko nadakit, nagiging paniki ka, kung natanong ka, ba't ako? Ba't ako na lang lagi? Siya lang, kanayan, mabalik yung sa panahon ni Marta. Lord, kinahan nga din kapsat na itinangibagan na, Maria, tulungan na mo naman ako. Hindi, kundi sabihin niya, doon sa bisita, sabihin mo nga sa kanya. Minsan, mas okay kasi na nakikinig yung ibang tao, or yung kapatid natin, or yung kapamilya natin sa ibang tao kaysa sa atin minsan, di ba? Pag inuutusan natin, halimbawa katulad yan, Pastor, hindi ko na sila mautusan, ikaw nga po mag-utos sa kanila. Yung tipong gumagamit ng ibang tao, at ganoon yung sinabi ni Maria, sabihin mo nga po sa aking kapatid, nagtulungan naman niya ako kasi nag-iisa akong naghahanda. Makita yung sarili ito, kapsat na dumakas yan. Ibagaman, JLT, pa, tatlo yung sunay, ti mangtulong kanya. Makita tayo yung kapsat, hindi po yung problema, yung ginagawa ni Maria. Kundi sabi sa ating text, si Marta was distracted and worried. Abalang-abala, aligagang-aligaga. Sa bagay, yung si kami ditag bisita, iti sa nga pulong ang tawag, kinasursurong pa, iti talaga na maburiburan ka. Nagado iti isagana. Yung baglakit din kinaado iti bisita tayo dito, o kung pa iti nakita ko ng reklamo ng sagsagana tayo, kada iti bisita tayo. Martha was distracted and worried, madandanagan. So the problem is not about the service of Martha, but her attitude, her character towards doon sa ginagawa niyang pagsaserve. Aligagang-aligaga siya. Diba? At yung pag-aaligaga, pagdadandana, kahit ko na naging Luke 12:25, can any of you by worrying at asking to span of your life? Nagdandanan ka, manayunan ka din, biyag mo, iti may sa uri, may sa laing na aldaw. Sino ka datay ka obsat ko nagdandanan unay? Kung may awal ti nagdandanan ka datayo, siyak lang. Madandanagan ang kasano tayo patakter di building. Madandanagan ang kasano tayo nga iligpas. Ibagda kayo ang kayo madandanagan. Nunod dumaan, nalili pa nagdana. Pero tignan po natin, ang sagot ni Jesus sa kanya, Martha, Martha, nababala siya ka at abalak-abalak sa maraming bagay. Sabi ng mga scholars, pag 2 beses binanggit ni Jesus yung pangalan mo, ibig sabihin mayroong bigat yung kanyang sasabihin. Merong meaning at malaking meaning yon. Ako mabalik, Martha, nagkaroon na iti pagdandanagan. Pero sabi niya, Martha, Martha, and also it expressed love. I-corporate niya, pero may pag-ibig. Nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit iisa lang naman ang kailangan. Maaaring talungan po tayo is kaskastan ni Martha, isagsagana nga, winupan nga po tayo, okay, may isa nga sila inin. Ayan, winuhan, maaaring agad-ado nga panpanunutin, may salang itikayat ko, at dahil ipanawin mo kanya. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Kaya ko dahil Ilocano, punanagit, Martha, Martha, adula amin apakaringguram. Padasin tayo man kagabsat nga sa tandinagan tayo ti Martha niya na hinibo, adula amin apakaringguram. Padasin man, tayo man, naganyo kagabsat. Wala, baka takaabay mo, pagkilala mo sabihin mo sa kanya. Sige, Anita, wala. Wala naman siya, Joan, nagado apakaringguram. Gawin tayo mabalin na yan, adula una yung apakaringguram tayo ti biyag. Dumago muna yung mapakadandanagan tayo. And sometimes, itong pakaringguran kit pakadandanagan, iso iti mang laplapwit kada tayo, iti iyakay iti simbaan, iti panagdaydayaw, iti panagkararag, iti panagaramit, iti ibag, apay, adula unay apakaringguran. Pagkisabi sa katabi mo, adula unay pakaringguran. Ay, adula unay pakaringguran tayo, maringgon, pag-rain pa lang iti bigat, anyang nga tato sidain. Ayan. Pag-rain pa lang iti bigat, kasano nga tanga pa, anyang nga iti pabalong ko. Pagkalang nga iti tuition. Ayan. Uy, ito saan kit, nagaduman na yung nalabaan. Uy, nagaduman na yung asikasuin.
Nagadumaw brain. Nagadumaw pakaringguran tayo oray bigat iti Domingo. Pero makita tayo kapsat, dahil inbagan ni Jesus ado ti pangaringguran, okay lang iti may sa habanan. At pinili ni Maria, ano yung ginawa ni Maria? Umupo sa paanan ni Jesus at nakinig kay Jesus. Kung nagtatay, hindi natin titignan ito na versus, kundi titignan natin, ako minsan si Martha, ako minsan si Maria. Pero madalas si Martha, minsan si Maria. So makita tayo sa dalawa. First is, no, datayo iti panawin nga maringguran, madandanagan, aday iti panawin nga aday iti patubok iti biyag. Can we find time? Tapno iti kastakit agtugaw iti sa kaanan ni Jesus. Agtugaw sa paanan ni Jesus katulad ni Maria. Tapno agdinggig kitwana. Ket daytoy sit at the feet of Jesus, tiket na nga sawen, we should listen. Agtingig tayo kini Jesus. Apay, maminsan lang umay ni Jesus. Igi pagtaingan da, pagkakataon dayto yung naadad di moment ko kinkwana. Islamit lain na Domingo, di ba kapsat? Maminsan lain iti Domingo, iti may sa kalawas, 2 oras pagkakataon ko maagadal. Pagkakataon ko magsakdo, pagkakataon ko tapos nitikas takit makasakdo kay mapabilig maning iti na espirituan abiyag ko. So makita tayo kapsat, panagtingi, panag-focus kini Jesus. Dahil itutugaw ni Maria iti sa kaanan na is not a normal practice of a person. Especially babae nagtugaw iti sa kaanan iti lalaki nga agdingig iti guro. Not is discussed na Jesus mostly lalaki. But because of this intimate relationship ni Maria ken ni Jesus, isunakit addaan iti nadikit nga relasyon si gagagan isuna nga agtugaw iti sa kaanan na tapno iti kastakit agdingig ken ni Jesus. Sit at the feet of Jesus means mabalin nga aginana. Aginana iti sa kaanan ni Jesus. Nung nagdumakap sa ano dagiti pakabanbandungan tayo iti biyag. Iti trabaho, mabalin nga iti relasyon, iti pamilya, iti nagdumaduma, pakaburiburan tayo. Sitting at the feet of Jesus may and can give us rest. Iti itutugaw iti sa kaanan ni Jesus, panagdingig kini Jesus, moment with Jesus, intimate moment with Jesus, kay panawin tapos iti kasta, kay agdingig tayo kay Kuana, kay addaan iti intimate na relationship kay Jesus. Nung dumakit kay kaya tayo nagserservibit kini Jesus, di ba? Kaya tayo dahil mapapanig ka pinapudno, kay kaya tayo dahil maki-jojoin ka dahil tinaduma-duma nga aramid iti iglesia, haan nga datis, agserbi ken agaramid para iti Dios, para iti pisikal nga bagi tayo, para iti pamilya tayo. But do we have time to sit at the feet of Jesus? At dati panawin tayo magdingig ka di kini Jesus, when pag-rein pa lang antoy pa nga mabalikas, Lord, thank you. No dikit mabalikas tayo pag-rein pa lang anya sida. Pagalang kwarta. Di ba antay man lagyaman di barbaro magsaba, barbaro mabiyag. Pero di anya ti sidakin pagalang kwarta valid. Hindi naman po masama kasi nga anya ka ti bray ore kararag nga kararag dawan ti kanin. Ore simbahan nga simbahan dawan ti pakanto ti pamilya. Pero anya itinasken nga umuna nga aramid tayo. Having an intimate moment with Jesus. Hindi porket tama ito ang kailangan unahin. Ang tanong, ito ba ang hinahanap ng Panginoon sa pagkakataon na yon? Yes, tama na mag-provide. Yes, tama na magtrabaho. Yes, tama na ganito ang gawin. But the moment, the time is, yung pagkakataon ba na yan is time? Or yan ba yung dinedemand ni Jesus? Yan ba yung hinahanap ni Jesus? Tama namang magtrabaho sa linggo. Tama namang hindi ay magtrabaho pag cell group. But the question is, eto ba sa araw na yon, sa oras na yon, yun ba yung hinihanap ng Panginoon? Nung dumalaw siya kay Martha at Mary, yun ba yung hinahanap ni Jesus Christ? Nakasapulan na aghanda kay tinagarbo? Maaring ang hinahanap niya is yung intimate relationship. Yung moment natin with Him. Yung panahon. Ano ba natin, paano ba sinasabi pag sit at the feet of Jesus? Sa pamamagitan nito ng pananalangin, pagbabasa ng kanyang salita, pakikinig ng kanyang mga salita.
The question is, how often do we sit at the feet of Jesus? Gaano ba kadalas? Hindi lang linggo. Pag tayo ay umuupo sa paanan ni Jesus, gaano tayo kadalas na nananalangin sa private na buhay natin? Gaano tayo kadalas na nagbabasa ng salita ng Panginoon at pinakikinggan, Lord, ano ba yung sinasabi mo sa akin? Gaano tayo kadalas upang, Lord, ito ang kailangan ko, pero ang kagustuhan mo ang masusunod. Sabi ng isang pastor, do you know that praying is not only asking, but praying is listening to God? No, minsan kita karkarate, Lord, kastitikait ko, no, hangin niya ako, Diyos, hanggang na rin tikait ko, nasakit kinahan pero nagduma. Pero, sinalusutin, Lord, ano ba ang gusto mo sa aking buhay? The more that I am busy, sabi ni Martin Luther, I am not sure kung si Martin Luther ay nagsabi dito, but the more I need to pray. Diba? Nagduma, kapag busy tayo, awan time tayo kinapo Diyos, awan time tayo magkararag, awan time tayo magbasa. Ngayon ko na ni Martin Luther, the more na ado ito brak, the more na busy na, the more na kumapsot na, the more na awan iti panawin ko, tapos iti kastagit aramitin dagiti na duma-duma nga banag, the more that I need to pray. Why? Through prayer, I can gain strength. Through prayer, I can gain wisdom. Through prayer and through intimate relationship with God, I can gain direction and guidance. Nadadumang ko, no busy tayo, awan ko tayo na po Diyos, the more that we need to pray, kami kasta at dahil tayo ipibigsa tawag ko na po Diyos. Second, hindi lang naman about sitting at the feet of Jesus, but we need to serve with gladness. Pakisabi sa katabi nyo, serve with gladness. Ito yung doing for God. Katulad ni Mary, being nagkaroon siya ng intimate time with Jesus, si Martha naman nagkaroon siya ng pagkakataon na paglingkuran ang ating Panginoon. Sabi niya dun sa John 12:2, iti dito yung panawin ni Jesus, kaya bimisita ulit kadagiti pamilya ni Martha at ni Mary, kaya nagsaksagana ni Martha. Gamutan ni Martha, maaaring siya yung panganay. Siya yung busy na naghahanda. At ito yung ministry ni Martha. Ito yung gift ni Martha. Ito yung talent ni Martha, ang ipaghanda ng pagkain. Ano po? Ang mga bisita. At si Mary naman, ang ginawa niya dito is kumuha ng pabango at ibinuhos sa paanan ni Jesus at hinugasan niya at pinunasan niya ng kanyang buhok. So makikita tayo kapsat, duwa nga klase iti panagserbi, duwa nga klase iti panangipakita, iti ayat, iti apuda. Pero wag natin maliitin si Martha, sapagkat makikita din natin sa kanya yung kasipagan at paglilingkod niya sa Panginoon. Kung nagiging Maria naman tayo, sana magbunga ito ng pagiging Martha. Hindi tama at hindi okay na puro panalangin at pagsisimba na walang paglilingkod. Hindi rin sapat na mayroon tayong paglilingkod na walang malalim na ugnayan sa ating Panginoon. We need to sit at the feet of Jesus through praying, meditating His Word, listening to His will, and resting in His presence. Every Sunday, mabalin nga tayo ipanawin tayo. Every paggising sa umaga, mabalin tayo ipanawin tayo to sit at the feet of Jesus. And every bago tayo matulog, mabalin nga time tayo to sit at the feet of Jesus. If we don't have time, or if we don't have time to sit at the feet of Jesus, maaaring magiging katulad tayo ni Martha. Sometimes, and most of the times, distracted and worried. Madandanagan. Why? Kasi nakadepende tayo sa ating sarili. Nakadepende tayo sa ating kakayahan. Nakadepende tayo sa panahon na ang akala natin, gusto dayag aramidin tayo. But this morning, i-encourage na tayo, iti-texto tayo, that we need to find time to have a soul moment with Jesus sa gitna ng ating busy schedule. Hindi masamang maging busy at ibigay ang best sa paglilingkod. Kami din bilang mga pastor, ito yung challenge ko sa kanila ng discipleship natin. Baka napakarami natin ginagawa,
pastor, nagsesermon tayo, nagbabible study tayo, pumupunta tayo sa mga mission congregations, but do we have time to pray sa ating Panginoon? Pero sa ating kabisihan, sa mga ginagawa natin, baka ito yung nagtatanggal sa atin upang magkaroon ng malalim na ugnayan sa Panginoon. Kung dumarating sa point na yung kabisihan natin, yung ginagawa natin ay naglalayo sa atin sa Panginoon, let us again reassess our priority, our relationship with Jesus. Same, sa kung ang devotion natin sa pananalangin natin, pagbabasa ng Biblia ay hindi nagbubunga ng paglilingkod, let us reassess our faith again. The text is telling us something. We should practice being with God. Being with God to doing for God. Being with God, iso ti umuna, iso itinasken, ket agbunga, iti panagserbi, ket panagayat, iti padatayo. Our intimacy with God will always lead us to serve responsibly. Both listening and doing, receiving God's word and serving others are vital to the Christian life. Ito yung gustong-gusto ko sa Methodista at gustong-gusto ko sa pananampalataya. Hindi lang puro praise the Lord, hindi lang puro church, kundi mayroong paglilingkod sa kapwa at sa Panginoon. Sana mga kapatid, sa umagang ito, hindi natin paghiwalayin ang dalawang magkasamang ito. Both ang devotion, both ang pananalangin at ang paglilingkod, ang pakikinig sa salita ng Panginoon at pagtugon sa utos ng Panginoon, ito ay parehas na malaga sa ating pananampalataya upang tayo ay patuloy na lumago at patuloy na lumalim ang pananampalataya. Amen.